Masasabi mo bang mayroon kang solidong circle of friends? Paano kung ang ilan sa kanila ay tahimik na pinipigilan ka? Hindi lahat ng kaibigan ay nasa likod mo, ang ilan ay nagsusuot ng maskara ng suporta, habang banayad na pinapanghina ang iyong mga layunin. Ang pagkilala sa mga nakakalason na uri na ito ay makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong mga pangarap at tumuon sa mga pagkakaibigang nag-aangat sa iyo. Ang ilan sa mga aktibidad na ito ay maaaring masyadong banayad na hindi mo agad maisip ang mga ito. Sa tuwing mapapansin mo ang mga aktibidad na ito, sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na ang mga ito ay kathang-isip lamang ng iyong imahinasyon. Ang unang pagkalito na ito ay nagmumula sa pag-unawa na ang isang kaibigan ay maaaring sabotahe ang iyong tagumpay. Karaniwang nakakasakit ng damdamin na matuklasan na mayroon kang mga kaibigan na wala sa iyong panig o sinasadyang gumawa ng mga bagay na saktan ka. Ang mga kaibigan ay nilalayong iparamdam sa iyo na mahal ka, suportahan ka, at tulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Ngunit minsan, nakakaharap mo ang mga kaibigan na kabaligtaran ang ginagawa. Ang panonood ng video na ito ay magpapalinaw sa mga ganitong uri ng kaibigan at sa mga aktibidad na tumutukoy sa kanila. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong magkaroon ng nakakapagpapaliwanag na nilalamang tulad nito na abot kaya mo, mangyaring i-click ang buton na mag-subscribe ngayon. Ang sabotahe ay isang sadyang aksyon o kawalan ng aksyon para sirain ang isang bagay o gawing hindi matagumpay at miserable ang isang tao. Ang mga kaibigang sumasabotahe sa iyong tagumpay ay mapanganib dahil, habang hindi mo alam na pinagkakatiwalaan mo sila ng access sa iyong buhay, ang kanilang mga aktibidad ay maaaring humila sa iyo pababa o pigilan ka sa pagkamit ng iyong ninanais na tagumpay. Sinasabi sa Mateo 10:36, ang mga kaaway ng tao ay ang mga miyembro ng kanyang sariling sambahayan. Minsan, habang tumatanda ka, ang mga kaibigan ay maaaring maging mas malapit sa iyo kaysa sa ilang miyembro ng pamilya. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na wala sa puso mo ang pinakamabuting interes na malapit sa iyo ay isang malaking banta sa iyong tagumpay. Ang pag-alam sa mga katangiang tumutukoy sa mga ganitong uri ng kaibigan ay tutulong sa iyo na maging maingat laban sa kanilang mga pagsisikap na saktan ka. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 7 uri ng mga kaibigan at ang kanilang mga banayad na aktibidad upang isabotahe ang iyong tagumpay. Number 1, the underminers. Ang mga nagpapahina sa iyo ay ang mga naghahangad na i-demoralize at pahinain ka. Minaliit nila ang iyong mga nagawa sa pamamagitan ng pagsasabi na maaaring magawa ng sinuman ang ginawa mo. Sa halip na tunay na ipagdiwang ang iyong pagsisikap at mga panalo, nagbibigay sila ng mga papuri na hindi taimtim na nagpapahayag ng papuri, ngunit sa halip ay binibigyang halaga ang iyong mga pagsisikap, na nagpaparamdam sa iyo na wala silang halaga. Gumagamit ang mga underminer ng mga ekspresyon tulad ng maswerte ka lang o maaaring ginawa iyon ng kahit sino. Bagamat tahasan na ipinapakita ng mga kaaway kung gaano sila kapait tungkol sa iyong paglaki sa pamamagitan ng kakilakilabot na mga komento, nagtatago ang mga underminer sa likod ng pagkukunwari na sinusubukang maging nakakatawa o nababahala. Madalas nilang binabaliwala ang iyong mga alalahanin tungkol sa kung paano ka nasaktan sa kanilang mga aksyon bilang labis na reaksyon. Isipin kung masigasig kang nagtatrabaho sa iyong fitness journey sa pamamagitan ng pag-ehersisyo at pagkain ng malusog, at nasasabik kang ibinabahagi ang balita ng iyong maliit ngunit tuloy-tuloy na pag-unlad sa iyong mga kaibigan. Natural na asahan mong bibigyan kanila ng isang taos-pusong tapik sa balikat para sa iyong pagsisikap at upang ipahayag ang kanilang suporta. Ang mga underminer ay gagawin ang eksaktong kabaligtaran. Sobli, sasabihin nila, pumayat ka na pero wala ka pa ring perpektong katawan. Worth it ba lahat ng effort na yon? Ang mga underminer ay kumikilos ng walang kabuluhan dahil hindi nila kayang panindigan ang katotohanan ng iyong tagumpay at ayaw nilang maramdaman mong may kakayahan kang gumawa ng higit pa. Ang mga underminer ay nagsasabi ng mga biro tungkol sa iyo sa publiko na naglalabas ng isang nakakahiyang pagkakamali na ginawa mo upang hindi ka makaramdam ng kumpiyansa. Iminumungkahi nila na ang isang pagkakataon ay para sa mga taong mas mahusay kaysa sa iyo.
Sila rin ay nagpapanggap na sinusubukang kumbinsihin ka na huwag subukan ang isang bagay, di umano ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang sakit ng kabiguan at pagtanggi. Nang tanggihan ni Ezra ang mapanlinlang na alok ng pakikipagkaibigan ni Sanballat at ng kanyang maraming kasamahan bago dumating si Nehemias, tumugon sila sa pamamagitan ng paggamit ng kasangkapang ito upang pahinain ang loob at pahinain ang mga Judyo. Sinasabi ng Nehemias 4:1-3. Nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo muli ang pader, siya ay nagalit at labis na nagalit. Tinuyan niya ang mga Judyo, at sa harap ng kanyang mga kasamahan at ng hukbo ng Samaria, sinabi niya, ano ang ginagawa ng mahihinang Judyong iyon? Isasauli ba nila ang kanilang pader? Si Tobias na Amonita, na nasa tabi niya, ay nagsabi, kung ano ang kanilang itinatayo, kahit na isang soro na umaakyat doon ay magwawasak sa kanilang mga pader ng mga bato. Tinukoy ni Sanballat ang mga Hudyo bilang mahina upang iparamdam sa kanila na hindi nila kayang itayo ang kanilang mga pader. Ang komento ni Tobias ay naglalayong baliwalain ang kanilang tagumpay bilang walang karapat-dapat na ipagdiwang. Kapag nagtagumpay ka, anuman ang pagsusumikap ng isang kaibigan na sabotahe na pigilan kang magtagumpay, ang kanilang madaling paraan ay ang pahinain ang iyong pagsusumikap at gawin kang masyadong nasiraan ng loob na magpatuloy. Number 2, the guilt trippers. Nakapagtakda ka na ba ng isang layunin at ginawa ang lahat upang makamit ito nang walang sinumang nagsasalita sa iyo? Marahil ay hindi mo pa nakikilala ang mga guilty trippers. Sila ay mga taong manipulatibo na nagpapasama sa iyo para sa pagpupursige sa iyong mga layunin. Pinaparamdam nila sa iyo ang pagiging makasarili, walang utang na loob, at hindi tapat sa pag-prioritize ng iyong mga layunin at pagtatangkang paunlarin ang iyong sarili. Gumagawa sila ng mga komento na nagmumungkahi na abandonahin mo sila hindi dahil sa pakiramdam nila ay inabandona sila, ngunit dahil gusto nilang pabagalin mo ang iyong bilis ng paglaki o kahit naganap na tumigil. Gumagamit ang mga guilty trippers ng mga ekspresyon tulad ng, I guess I don't matter anymore, at, so you think you are better than us now, o, ganito mo ba ako ginagantihan pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo? Ang mga ekspresyong ito ay naglalayong ipadama sa iyo ang kasamaan dahil nagpasya kang iwaksi ang pagiging karaniwan at yakapin ang isang mas mahusay at mas mahusay na buhay. Ang katatagan ng emosyon ay isang malakas na input para sa tagumpay. Alam ito ng mga saboteur, kaya't sinusubukan nilang manipulahin ang iyong mga emosyon upang pigilan ka sa paglaki ng mga ito at makapag-focus sa mas mahahalagang bagay na makakatulong sa iyong tagumpay. Kahit na wala kang ginawang mali, ipinaparamdam sa iyo ng mga guilty trippers na ikaw ang may kasalanan na nakakaranas sila ng hindi kasiyasyang sitwasyon. Ang isang natural na tugon dito ay nagsisimula kang magalit sa mga taong ito na nagpapadama sa iyo ng pagkakasala sa bawat oras. Ito ay lalong nagpapakomplikado sa iyong damdamin dahil masama ang loob mo sa pagkagalit sa iyong mga kaibigan. Sinusubukan mong makabawi sa pamamagitan ng pagsisikap na pasayahin sila habang iniiwan ang iyong mga layunin at plano. Mag-ingat sa gayong mga kaibigan, sila ay naghahangad ng iyong tagumpay. Number 3, the backstabbers. Ang backstabbers ay isa sa mga pinakamapanganib na uri ng sabotahe ng mga kaibigan. Sila ay mga nagpapanggap na sumusuporta sa iyo sa iyong presensya, ngunit humihila sa iyo pababa mula sa iyong likuran. Ang mga ito ay partikular na mapanganib dahil, maliban kung ang kanilang mga kalkuladong masasamang gawain upang sirain ka ay mabigo at maihayag ng maling-mali, hindi mo pa rin alam na pinagkakatiwalaan mo sila ng maselang impormasyon tungkol sa iyong buhay. Ang mga backstabbers ay magpapakalat ng mga tsismis tungkol sa iyo upang magmukha kang masama, lalo na sa loob ng isang bilog ng mga network na nilalayong makinabang sa iyong paglaki. Sinusubukan nilang ihiwalay ka sa bawat pagmumula ng tulong sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo upang sirain ang iyong reputasyon. Kinikilala ng mga backstabbers ang iyong mga pagsisikap sa likod mo. Sinusubukan din nilang manipulahin ka upang makipag-away sa mga mahahalagang tao sa iyong buhay upang mawala ang iyong relasyon sa kanila. Palihim, ang mga backstabbers ay nagpapaikot ng mga mapanirang sapot sa paligid mo
at maaaring hindi mo ito matanto hanggang sa huli na. Sinaktan ka nila ng hindi direkta sa pamamagitan ng pag-uudyok sa iba na saktan ka, pagpipinta ng mga hindi totoong larawan tungkol sa iyo upang panatilihing nakatago ang kanilang pagkakakilanlan, na nagbibigay daan sa kanila na magdulot ng higit pang pinsala sa iyong buhay. Ang isang malinaw na halimbawa ng pananaksak sa likod ay makikita sa relasyon ni Zeba at Mephiboset. Alam ni Zeba na si Mephiboset ay hindi makagalaw ng mag-isa dahil siya ay pilay, kaya nagpakita siya ng isang huwad na imahe ni Mephiboset na sinusubukang gumawa ng pagtataksil laban kay David. Gaya ng ipinahayag sa 1 Samuel 16 na 3:4, sinasabi nito, "Pagkatapos ay tinanong ng hari, nasaan ang apo ng iyong Panginoon?" Sinabi sa kanya ni Zeba, nananatili siya sa Jerusalem sapagkat iniisip niya, ngayon ay ibabalik sa akin ng mga Israelita ang kaharian ng aking lolo. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Zeba, ang lahat ng kay Mephiboset ay sa iyo na ngayon. Mapakumbabang yumuko ako, sabi ni Zeba. Naway makasumpong ako ng biyaya sa iyong mga mata, Panginoon kong hari. Bukod sa kanilang mga pagtatangka na pigilan ang iyong tagumpay, ang mga backstabbers ay naglalayong agawin ang iyong posisyon upang makuha nila ang lahat ng iyong pinaghirapan sa iyong karera o relasyon sa mga tao nang walang labis na pagsisikap. Numero 4, ang mapagkumpetensyang kaibigan. Minsan, ang mga kaibigan ay nagtatakda ng mga layunin para sa malusog na kompetisyon upang hikayatin ang isa't isa na ilagay sa kanilang pinakamahusay na pagsisikap at makamit ang tagumpay. Sa kabaligtaran, ang mga aktibidad ng mapagkumpetensyang mga kaibigan ay hindi malusog. Inihahambing nila ang bawat milestone na iyong natamo sa kanilang mga nagawa. Ang ligtas na espasyo ng mapagkumpetensyang mga kaibigan ay ang kasiyahan mula sa pag-isip na ikaw ay mas mababa at hindi makakagawa ng mas mahusay kaysa sa kanila. Ang iyong tagumpay ay parang banta sa kanilang pakiramdam ng kahalagahan. Sa tuwing ibabahagi mo ang iyong tagumpay sa kanila, itinatanggi nila ito na parang walang kaugnayan sa kanilang tagumpay, kahit na ang paghahambing na ginagawa nila ay ganap na walang kaugnayan. Ang pananatili sa mga mapagkumpetensyang kaibigan ay maaaring nakakapagod dahil ang lahat ay tungkol sa kanila. Hindi nila maibibigay ang mga nakikinig na tainga upang ibahagi ang iyong mga ideya o kwento ng tagumpay. Nasisiyahan silang makipag-usap tungkol sa kanilang sarili upang ipakita sa iyo kung gaano kaimposible at mahirap na makamit ang kanilang antas ng tagumpay. Sa matinding mga kaso, kapag naramdaman nilang hindi na nila kayang umunlad, sinusubukan din nilang hadlangan ang iyong tagumpay. Ang relasyon sa pagitan ni Saul at David ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan kung paano maaaring sabotahe ng mga mapagkumpetensyang kaibigan, na inspirasyon ng kanilang paninibugho at kawalan ng kapanatagan, ang iyong tagumpay anuman ang nagawa mo upang matulungan sila sa nakaraan. Tinugtog ni David ang alpa para paginhawahin si Saul nang pahirapan siya ng masamang espiritu. Inihayag ng Biblia sa 1 Samuel 16 na oras 21 minuto negatibo 22. Si David ay naparoon kay Saul at pumasok sa kanyang paglilingkod. Si Saul ay labis na nagustuhan, at si David ay naging isa sa kanyang mga tagapagdala ng sandata. Nang magkagayoy nagpadala si Saul ng salita kay Jesse, na nagsasabi, "Pabayaan si David na manatili sa aking paglilingkod, sapagkat ako ay nalulugod sa kanya." Si Saul ay nakadama ng katiwasayan, habang si David ay naglilingkod bilang isang taong mas mababa sa kanya. Nagustuhan pa nga niya. Gayunpaman, nagbago ang kwento nang makilala si David dahil sa kanyang mga tagumpay sa militar, lalo na pagkatapos niyang talunin si Goliath. Gaya ng karaniwan sa mga kaibigang nakikipagkumpetensya, nadama ni Saul na nanganganib sa tagumpay ni David. Masyadong matindi ang kanyang insecurity na inisip pa niya na ang wakasan ang buhay ni David ay ang pinakamagandang opsyon para maiwasan ang binata na higitan siya. Numero 5, ang passive-aggressive na kaibigan. Sinusubukan din ng mga passive-aggressive na kaibigan na bigyan ang iyong mga emosyon at gawin kang hindi produktibo. Mukha silang kalmado, ngunit gumagamit sila ng mga sarkastikong komento para magalit sa iyo kapag hindi sila masaya sa iyo.
Ginagamit nila ang iyong tiwala sa kanila upang bigyan ka ng salungat na payo na magpapabagsak sa iyo at magkunwaring may mabuting kalooban sila sa iyo. Pinagkakait nila ang mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mapagkukunan mula sa iyo at sinasabing nakalimutan nilang ibahagi ang mga ito. Ito ay dahil ayaw nilang magtagumpay ka o munlad. Ang ganitong uri ng kaibigan ay nasisiyahan sa pag-igting na nilikha nila sa pamamagitan ng pagtanggi na harapin ang mahahalagang isyu sa pagitan mo at nila. Alam nila na ang pag-igting na ito ay makakapagpabagabag sa iyo at mapipigilan kang maging nasa tamang pag-isip para sa pagiging produktibo. Ang mga passive-aggressive na kaibigan ay nagtatago ng kanilang sama ng loob at paninibugho sa likod ng mga magagalang na salita. At nalilito ka dahil ang kanilang body language ay hindi sumasang-ayon sa kanilang mga salita. Number 6. Ang mga sadista. Ang mga sadista ay napaka-toxic na tao. Habang ang iba ay maaaring sinusubukang sabotahe ang iyong tagumpay dahil sa kanilang kawalan ng kapanatagan o paninibugho, ang mga sadista ay nakakakuha ng natural na kasiyahan mula sa makita kang nagdurusa. Gusto nilang makita kang nakakaranas ng pakikibaka, pagkabigo, at sakit. Kapag natuklasan nilang wala ang mga bagay na ito sa iyong buhay, sinisikap nilang matiyak na itinatanim nila ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga masasamang gawain. Ang mga sadista ay tahimik kapag ibinabahagi mo ang iyong mga nagawa sa kanila. Baka subukan pa nilang iparamdam sa iyo na makasarili ka para sa tagumpay na iyon. Mediocrity ang ipinagdiriwang ng mga sadista. Kapag narinig nila ang balita ng iyong pag-unlad o tagumpay, tatanggi silang makipag-ugnayan para batiin at hikayatin ka. Ang balita ng pagkawala o kabiguan ay kung ano ang humahatak sa kanila sa iyo. Kapag ikaw ay nasa ganitong estado ng sakit, ginagawa nila ang kanilang sarili na magagamit dahil iyon ang eksaktong lugar na gusto nilang mapuntahan mo. Number 7. Ang mga hindi mapagkakatiwalaang kaibigan. Ito ang mga kaibigan na hindi mapagkakatiwalaan sa iyong mga sikreto. Kapag nagbabahagi ka ng mga ideya sa kanila, hindi sila masyadong madaldal tungkol dito. Kapag nagbahagi ka ng kumpidensyal na impormasyon sa kanila, sinasadya nilang ibenta ito sa iba upang magamit laban sa iyo. Hindi sila mapagkakatiwalaang tutulong sa iyo. Kapag kailangan mo ng tulong, mas gugustuhin nilang sabihin na ayaw nilang makisali o magbigay ng isa pang mahinang dahilan kapag kailangan mo sila sa iyong sulok. Ang kanilang mga aktibidad ay banayad din dahil ikaw ay madalas naganap na ignorante sa kanilang mga mapanirang gawain hanggang sa huli na. Ninanakaw nila ang iyong mga pagkakataon at sinisira ang iyong reputasyon. Sila ay pangunahing makasarili at laging nakabantay sa kanilang sarili, kahit na sa iyong sariling gastos. Ang lahat ng kategoryang ito ng mga kaibigan ay hindi nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan at maaaring magtaka ka kung bakit gustong saktan ka ng sinumang nagsasabing kaibigan mo siya. Karamihan sa mga pagkakaibigan ay nagsisimula bilang tunay na pagkakaibigan, ngunit ang problema ay nagsisimula kapag ang isa o parehong partido ay nagpapahintulot sa mga nakakalason na katangian na bumuo sa kanilang pagkakaibigan. Ang unang dahilan kung bakit gustong sabotahe ng iyong mga kaibigan ang iyong pagkakaibigan ay kawalan ng kapanatagan. Ang kawalan ng kapanatagan ay kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng pananakot sa katayuan at tagumpay ng iba sa kanilang paligid dahil iniisip nila na ang pag-unlad ng iba ay magpapababa sa kanilang pakiramdam sa kanilang sarili. Ang paninibugho ay isa pang dahilan kung bakit gustong sabotahe ng mga tao ang tagumpay ng iba. Hindi sila nasisiyahan na makita ang iba na mahusay dahil hindi pa nila natatamo ang parehong bagay. Ang selos ay nagmumula sa paghahambing. Kapag ang mga kaibigan ay nag-isip na ikaw ay mas mahusay kaysa sa kanila, o ang buhay ay tila mas maayos para sa iyo, maaari nilang sabotahe ang iyong tagumpay. Ang ilang mga tao ay sinasabotahe din ang tagumpay ng ibang tao dahil sa nakaraang sama ng loob. Sinusubukan nilang hadlangan ang iyong tagumpay dahil nasasaktan sila sa isang bagay na nangyari sa pagitan mo at sa kanila sa nakaraan. Ang mga hindi nalutas na isyu mula sa nakaraan ay maaaring gumawa ng tinatawag na mga kaibigan na sabotahe ang iyong tagumpay upang makabawi sa iyo.
Sinusubukan ng ilang tao na pigilan ang iyong tagumpay dahil natatakot sila sa pagbabago at takot na mawala ka. Iniisip nila na kasama ka lang nila dahil hindi ka pa nakakamit ng isang tiyak na antas ng tagumpay. Hindi nila makita ang kanilang sarili sa larawan ng iyong matagumpay na kinabukasan at pilit kang itago kaysa mawala ka. Sa wakas, sinusubukan ng ilan na pigilan ka at sabotahe ang iyong tagumpay dahil kulang sila sa empatya at tunay na pagmamahal para sa iyo. Wala silang pakialam kung nahihirapan kang magtagumpay at naroroon lamang sa iyong buhay para sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa iyo. Wala sa mga kadahilanang ito ang nagbibigay katwiran sa pagkilos ng pagsasabotahe sa mga kaibigan. Ang mga aktibidad ng mga ganitong uri ng kaibigan ay maaaring makapinsala sa iyong mental, pisikal, at espiritual na kalusugan. Ipinahayag ni David ang sakit ng pagtataksil mula sa mga kaibigan sa awit 55, 12 tandang-bawas 14 na. Kung ang isang kaaway ay iniinsulto ako, maaari kong tiisin ito. Kung ang isang kaaway ay bumabangon laban sa akin, maaari akong magtago. Ngunit ikaw, isang lalaking katulad ko. Aking kasama, aking malapit na kaibigan. Na minsan kong tinamasa ang matamis na pakikisama sa bahay ng Diyos. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga sumasamba. Kung nakita mo ang alinman sa mga katangiang ito sa iyong mga kaibigan, huwag sumuko o sumuko. Hindi mo kailangang mahulog sa kanilang biktima o isuko ang iyong hangarin para sa tagumpay. Sa halip, gawin kaagad ang mga sumusunod na hakbang. Numero 1, iwasan ang mga ganing nakakalason na tao at unahin ang positibong pagkakaibigan. Kapag natuklasan mo ang mga aktibidad ng mga aktwal na kaaway na nagpapanggap na kaibigan sa iyong buhay, ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ay ang bitawan ang gayong mga pagkakaibigan. Bagamat magandang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga tao, ang iyong pagtatangka na bigyan sila ng pangalawang pagkakataon ay maaaring humantong sa mas makabuluhan at hindi na maibabalik na pinsala sa iyong buhay. Isa lang ang layunin ng mga saboteur, na pigilan kang magtagumpay. Ang pananatili sa paligid nila ng masyadong mahaba ay magiging mas madaling kapitan ng pinsala. Iwanan ang kanilang kumpanya at palibutan ang iyong sarili ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, nang walang anumang toxicity. Manatili sa mga tao na ang mga salita ay nagpapasigla sa iyong espiritu at hindi sinasadyang magpapayo sa iyo na sirain ka. Ibahagi ang iyong kwento ng tagumpay sa mga pinagkakatiwalaan mo lamang na tunay na matutuwa sa iyong pag-unlad. Huwag humingi ng pagpapatunay ng mga kaibigan na ayaw ng iyong pag-unlad dahil wala silang pakialam sa pagbibigay sa iyo ng lakas at suporta. Mas madaling maniwala sa negatibong feedback kaysa sa positibong feedback, kaya dapat mong iwasan ang pagtanggap ng feedback mula sa mga mapuot na kaibigan. Hayaang magmula sa loob mo at sa mga positibong tao sa paligid mo ang iyong pagpapatunay. Ang mga taong tumatangging lumaki ay likas na nakakiling na pigilan ang paglaki ng iba. Iwasang makipagkaibigan sa mga taong walang pag-unlad dahil mararamdaman nilang nanganganib sila sa iyong paglaki. Sa halip, makipag-network sa mga taong maparaan na may integridad na ang paglago ay mag-udyok sa iyo na gumawa ng mas mahusay araw-araw. Mangyaring, ibahagi ang iyong mga ideya sa kanila at hayaan silang magbigay sa iyo ng tamang payo upang makamit ang tagumpay. Bilang 2, magtakda ng mga hangganan. Ang mga kaibigang sumasabotahe sa iyong tagumpay ay matagumpay sa kanilang mga aktibidad dahil sa kanilang walang limitasyong pag-access sa iyong buhay. Alam nila ang iyong plano para sa hinaharap, ang iyong direksyon, at ang iyong mga susunod na galaw. Ang kaalamang ito ay nagbibigay kapangyarihan sa kanila na pigilan ka sa pagkamit ng tagumpay dahil alam nila kung saan eksaktong tatayo at maglalagay ng mga hadlang sa iyong landas. Kung natuklasan mo ang alinman sa mga ganitong uri ng kaibigan na saboteur sa iyong buhay, sadyang magtakda ng mga hangganan upang ilayo sila. Huwag ibahagi ang iyong mga plano, sikreto, o ideya sa kanila kahit na sinisiyasat kanila para sa kanila. Maaari mo ring maiwasan ang madalas na pakikipag-ugnayan sa kanila dahil nakagawian nilang sinusubaybayan ang mga tao upang malaman ang kanilang mga susunod na galaw. Kapag sinubukan nilang manipulahin ka,
Sabihin ng malinaw na hindi mo sila papayagan na samantalahin ka o ang mga sitwasyong nagsasama-sama sa iyo upang hadlangan ang iyong pag-unlad. Ipaalam sa kanila na uunahin mo ang iyong mga layunin sa halip na akitin ang kanilang mga damdamin. Hindi mo kailangang mawala ng bantay, pangasiwaan ang iyong espasyo at isanitize ito. Bilang ikatlong, manalangin para sa pag-unawa at proteksyon. Natural lang para sa mga kaibigan na sumusubok na sabotahe ang iyong tagumpay na maging maingat tungkol dito, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao na ang aktwal na mga kaaway ay kanilang mga kaibigan ay dumaranas ng malaking pagkalugi. Ang iyong likas na intuwisyon ay maaaring mabigo kapag sinubukan mong malaman kung ang iyong mga kaibigan ay tapat. Ang pagtitiwala sa Diyos na ihayag ang bawat mapanganib na tao sa paligid mo ay pinakamahusay. Ang Diyos ay omniscient at kayang manghuli ng mga saboteur sa iyong buhay, gaano man nila kahusay na tinatakpan ang kanilang kalikasan. Sinasabi ng Biblia, ang puso ng isang hari ay nasa kamay ng Diyos, at ibinabaling niya ito saan man niya ibigin. Ito ay nagpapakita na walang lingid sa Diyos, kasama na ang mga iniisip at intensyon ng mga tao. Sinasabi ng banal na kasulatan na tinitimbang ng Diyos ang ating mga aksyon, kaya magtiwala sa Kanya na ihayag sa iyo ang masasamang intensyon ng iyong kaibigan. Ang panalangin ay isang mabisang kasangkapan sa pakikipaglaban sa mga kaaway na kumikilos bilang mga kaibigan. Hilingin sa Diyos na ihayag sila at ang kanilang mga gawain sa iyo. Maaari mo ring hilingin sa Diyos ang tamang karunungan upang harapin sila dahil may mga taong sinusubukang sisihin ka sa kanilang mga aksyon kapag natuklasan ang kanilang mga aktibidad. Sinasabi ng Santiago 1:5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nasusumpungan, at ito ay ibibigay sa inyo. Ang pagkakaroon ng tamang uri ng karunungan ay makakatulong sa iyo na epektibong makitungo sa kanila, gaano man sila kahusay sa pagmamanipula. Mahalaga rin ang pagdarasal para sa proteksyon laban sa mga saboteur. Ang ilang mga tao ay nagiging mas mapanganib sa sandaling sila ay natuklasan. Idineklara nila ang kanilang mga sarili bilang ganap na mga kaaway, at maaari pa silang umabot sa pagtatangka na wakasan ang iyong buhay. Manalangin para sa proteksyon ng Diyos laban sa kanilang mga gawain na maaaring makapinsala sa iyo. Nang matuklasan ni David na si Ahitofel ay naging isang kaaway, nanalangin siya sa Diyos na gawing hindi epektibo ang kanyang karunungan. Sinasabi ng 2 Samuel 15:31, ngayon ay sinabi kay David, si Ahitofel ay kabilang sa mga nakipagsabuatan kay Absalom. Kaya nanalangin si David, Panginoon, gawing kamangmangan ang payo ni Ahitofel. Tulad ni David, maaari ka ring manalangin sa Diyos na gawing hindi epektibo ang bawat kasangkapang ginagamit ng kaaway laban sa iyo. Numero 4, harapin sila kung ligtas na gawin ito. Ang isa pang paraan upang labanan ang mga aktibidad ng mga saboteur ay sa pamamagitan ng pagharap sa kanila. Minsan, pinakamahusay na lumikha ng isang malusob na distansya upang maiwasan ang sabotahe ng mga kaibigan, ngunit kung sa tingin mo ay ligtas ka, maaari mo rin silang harapin. Ang pag-iwan sa issue na hindi natugunan ay maaaring mas mapanganib. Siguraduhin na nakakuha ka ng sapat na ebidensya upang patunayan na hindi ka lingid sa kanilang mga aksyon upang sabotahe ang iyong tagumpay. Tawagan ang kanilang pansin sa mga aktibidad na ito na iyong napansin na naglalayong sirain ang iyong tagumpay. Tanungin sila kung bakit nila ginawa ang mga masamang bagay na iyon para saktan ka. Tugunan ang kanilang kawalan ng kapanatagan kung maaari, at tiyakin sa kanila na ang iyong tagumpay ay hindi magbabanta sa kanilang lugar sa iyong buhay. Ang paghaharap na ito ay nagpapaunawa sa ilang tao kung gaano kapinsalaan ang kanilang mga aksyon at ginagawa silang magsisi at sumuko. Kung mananatili pa rin sila sa landas ng pagsasabotahe sa iyong tagumpay pagkatapos ng paghaharap, gawin iyon bilang isang pahiwatig upang ilayo sila sa iyo upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Numero 5, ingatan sila kapag sinusubukan nila na sabotahe ang iba. Minsan, sinusubukan din ng mga kaibigang sumasabotahe sa iyong tagumpay na sabotahe ang iba sa iyong presensya.
Maaari mong matuklasan ang mga kaibigan na natutuwa sa pananaksak sa ibang mga kaibigan sa pamamagitan ng tsismis, pagpapakalat ng mga tsismis, pagsira sa kanilang mga pagsisikap, o sinusubukang kunin ang kredito para sa kanilang mga gawa o ideya. Kapag nadiskubre mo ang sinumang kaibigan na gumagawa nito sa iyong paligid, ingatan sila at ipaunawa sa kanila kung gaano hindi patas na gawin nila ang mga bagay na iyon sa kanilang mga kaibigan. Ang pag-iingat sa mga taong may ganitong ugali sa pagsabotahe ay magiging maingat sa kanila kapag gusto nilang gumawa ng anumang bagay upang sabotahe ka sa ibang pagkakataon. Ipinapakita rin nito na ikaw ay isang taong may integridad na hindi kailanman magiging partido sa paghila sa ibang tao pababa. Ang mga aktibidad ng mga saboteur, lalo na ang mga nagpapanggap na magkaibigan, ay maaaring mapanira. Kaya naman kailangan mong mag-ingat sa mga uri ng mga taong nakikipagkaibigan ka. Huwag basta-basta papasukin ang sinuman sa iyong buhay o sa iyong panloob na bilog. Tiyaking kilala mo ang mga tao bago mo simulan ang pagbabahagi ng mga detalye ng iyong buhay sa kanila. Kapag natuklasan mo na ang isang tao ay walang integridad habang nakikipag-ugnayan ka sa kanya, dapat itong maging isang pag-ingat upang maiwasan siya dahil hindi sila magiging iba sa kanilang relasyon sa iyo. Dapat kang matuwa sa pakikipagkaibigan sa mga taong mga anak ng Diyos. Nasa puso nila ang takot at pagmamahal sa Diyos. Maaari ka ring lumakad ng sama-sama sa kanila sa pagkakaisa dahil ang pag-ibig ng Diyos sa iyong mga puso ay magpapanatili sa iyo na magkasama at gagawin kang produktibo. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi maaaring sinasadyang saktan ka dahil wala na silang likas na hilig na maging masama. Taglay na nila ngayon ang kabutihan ng kalikasan ng Diyos, at anuman ang kanilang gawin ay para sa iyong ikabubuti. Kung ang sabotahe ng mga kaibigan ay nagpapatuloy sa kanilang kasamaan, tiyaking pagkatapos mong magdasal, iulat mo sila sa naangkop na otoridad na may tamang ebidensya upang i-back up ang iyong paratang. Tiyakin na hindi ka magiging mapaghiganti. Huwag mong subukang bayaran ang sakit na idinulot nila sa iyo dahil ang pagtatangka na gawin ito ay magiging katulad mo sila. Manalangin sa Diyos para sa pagbabago ng kanilang mga puso. Ginagamit ng dyablo ang mga taong walang pag-aalinlangan bilang mga kasangkapan upang pahirapan ang iba. Hindi nila alam ito dahil sa pagiging makasalanan sa kanilang mga puso. Nabubulag sila sa katotohanan na maaaring ginagamit sila ng dyablo para sa kanyang kasiyahan. Ang pagdarasal sa Diyos na buksan ang kanilang mga mata ay makatutulong sa kanila na matanto kung gaano kalaki ang pinsalang na idulot nila, naawa ito, at nagsisi. Mahalagang malaman na kahit sino pa ang iyong mga kaaway, mapoprotektahan ka ng Diyos mula sa bawat pag-atake ng kaaway kapag nananatili ka sa ilalim ng kanyang pantakip. Siguraduhin na hindi ka magpapakasawa sa kasalanan upang matiyak ang seguridad ng Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa pagdala ng mensaheng ito sa akin ngayon at sa paglalahad ng pakana ng dyablo na saktan ako sa pamamagitan ng hindi tapat na mga kaibigan. Dalangin ko na bigyan niyo ako ng maunawaing espiritu upang makilala ang mga nakapaligid sa akin na maaaring wala sa puso ko. Tulungan akong makita sa pamamagitan ng mapagpanggap na maskara na isinusuot ng mga tao para linlangin at saktan ako. Mangyaring tulungan akong makita ang higit pa sa mga salita at kilos ng mga nakapaligid sa akin upang matuklasan ang kanilang tunay na intensyon. Buksan ang aking espiritual na mga mata upang kilalanin ang manipulasyon at panlilinlang ng sabotahe ng mga kaibigan. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at proteksyon. Hinihiling ko na protektahan mo ako mula sa mga aktibidad ng mga saboteur. Ibunyag ang kanilang mga plano bago nila ako saktan, at protektahan ako mula sa kanilang mapagpanggap at nakamamatay na ngiti. Hayaang palibutan at bantayan ako ng iyong mga anghel sa bawat masamang plano. Ipinapahayag ko na ang aking buhay ay nakatago sa lihim na lugar ng Diyos at sa ilalim ng kanyang mga anino. Walang masamang lalapit sa akin. Ama, nais mo akong maging matalino tulad ng isang ahas at maamo tulad ng isang kalapati. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng banal na karunungan upang harapin ang mga mapanganib at mapagmanipulang kaibigang ito.
Dalangin ko na tulungan mo akong hindi maging bitter o mapaghiganti sa kanila upang hindi ako matulad sa kanila. Hinihiling ko na tulungan mo akong panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa kanila. Kung nais niyo akong lumayo sa kanila, kung nais niyo na harapin ko sila ng may pagmamahal at pasensya, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas at biyaya na gawin iyon nang hindi inilalagay ang aking sarili sa panganib. Patnubayan mo ang lahat ng aking mga kilos ng iyong banal na karunungan. Lord, aminado po ako na sobrang sakit ng pinagtaksilan ng mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Hinihiling ko na protektahan mo ang aking puso laban sa pait at sama ng loob. Nais mong patawarin ko ang iba tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong ilabas ang aking galit, pagkabigo, at sakit. Punuin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Tulungan akong sumulong at huwag pahintulutan ang mga karanasang ito na negatibong makaapekto sa aking relasyon sa iba pang magagandang tao na pinapunta mo sa akin. Ama, hinihiling ko na ihiwalay mo ako sa bawat masama, makasarili, o hindi tapat na kaibigan. Ikonekta ako sa mga kaibigang nagmamahal sa iyo at magmamahal sa akin ng totoo. Mangyaring gabayan ako sa pagpili ng aking mga kaibigan at idiskonekta ako sa bawat maling pagpili na muli kong gagawin. Dalangin ko na tulungan mo akong makipagkaibigan sa mga taong susuporta sa aking mga pangarap, layunin at pangitain. Ikonekta ako sa mga taong maparaan na ang buhay ay mag-udyok sa akin na magtagumpay at magbibigay din ng suporta na kailangan ko habang ako ay sumusulong. Gusto kong ilagay ang mga tamang tao sa aking buhay na tutulong sa akin na makamit ang aking mga layunin sa karera, magpapasaya sa akin, at maghihikayat sa akin na laging mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyong pamumuno at tulungan akong maging matulungin sa pag-ingat ng iyong banal na espiritu sa akin. Salamat, Panginoon, dahil alam kong dininig mo ako habang ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga inspiradong video. Maaari mo ring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.